sa mga nasa online, sa Facebook, sa Zoom. Magandang umaga po sa lahat. Ayun. Praise God po at sa umagang ito ay makakapakinig po tayo ng salita ng Lord. Okay? So, praise God po sa privilege na mabahagi po ang kanyang salita. Amen. Okay. Patuloy po tayo sa ating series Be Strong in Grace by Paul's second letter to Timothy. Okay po. So last time po, yun po. Ang ating pag-uusapan this morning is preach the word. Okay po. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 2. Okay? So in review po, ito po yung last time na alala niyo po ba yung ibinahagi ni Pastor Marvin about do sa tatlong binata. Sino po ba yung nakakaalala ng pangalan? Medyo mahirap po yung bigkasin. Lahat po ba naalala po 'yon? Yung lahat, pati po yung nasa Facebook, nasa Zoom. Sino po yung tatlong 'yon? Si Shadrach, Meshach, and Abednego. Okay po. So, in review po, ito po yung ating Bible verse. Sabi po rito, no? But as for you, continue in what you have learned and have become convinced because you know those from you learning it, and how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. So, ito po, nung pinaliwanag po ni Pastor Marvin, na lahat po tayo, no? As a follower of Jesus, we are equipping to His work, di ba? So, nung nakita po natin yung tatlo, ni Shadrach, Meshach, Abednego, last time na-amaze po tayo kasi sila lang po yung hindi lumuhod sa pinagawang 9-foot tall po ba, na ang mukha po ni yung buong katawan po ni King Nebuchadnezzar, di ba po? Sila lang po bukod tangi ang hindi po lumuhod. Na sinabi po na lumuhod po ang lahat ng tao. Ang alam po si Daniel nandun po sa likod, hindi rin po siya lumuhod. Kasi nandun po siya last time. Nandun din po siya nandun po yung nag-gather po lahat ng tao. So makita po natin do yung mga servant ng Lord na hindi po lumuhod, naniniwala po sila na hindi dapat po luhuran yung gawalan ng tao. Dahil alam po nila na ang Diyos ay buhay at ang Diyos lang ang kanilang luluhuran. Wala na pong iba. Okay po. So, sabi po rito sa Tagalog, sabi po rito, ngunit ikaw magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniniwalaan, sapagkat kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata ay alam mo na ang banal na kasulatan at nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So lahat daw po ito ng ating natututunan, lahat po ng ating naririnig dito sa simbahan, lahat po ng preaching, lagi po nating lagi po nating tatandaan, lagi po nating sa puso, ipamuhay sa lahat ng ating ginagawa. Hindi lang po basta pagdating po ng dating po ng Sabado, pag Friday lang po tayo alam mo yun, pag Friday lang po tayo Christian, di ba? So hindi naman po tayo ganoon So dapat po daw ipamuhay po natin kung ano po yung naririnig natin at ano po yung mga nababasa natin sa scriptures. Okay po? Yan. Okay. So, sabi po rito, all scriptures is God-breathed and useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be truly equipped for every good work. So, lahat, alam po natin na ang Bible ay hiningan po ng Panginoon, hiningan po ng Diyos. Ito po ay ginagamit para sa pagtuturo, sa pagtatama, di ba? Pag-rebuke, and yun, pagtitraining for righteousness, yung paggawa ng kabutihan. So yung salita po ng Diyos ay hindi lang po siya salita na parang maririnig natin na makita natin sa bahay, Bible, minsan merong ang bumili ng Bible, parang nilagay lang doon sa sala para makita lang ng tao.
Pero hindi lang po siya design, hindi lang po siya parang nakalagay lang po ron. So, ang silbi po nun is basahin daw po natin. Malaman po natin kung ano yung kaparaanan ng Panginoon, di ba? Ito nga daw po yung ano natin, sandigan, na ito po yung magtuturo sa atin kung ano yung tama, kung ano po yung will ng Lord. Okay po? So, sabi po doon, scriptures is useful teaching. Yung sinabi ko nga po kanina, is to be used to instruct people to know God better. And in scriptures po, is useful reproof or rebuke. The idea of exposing or pointing out sin. So, yung reproof or rebuke, minsan po, no? May mga kapatiran na minsan may naliligaw po ng landas o parang naliligaw po na blinded na sa mga ginagawa po nila. Minsan po may mga tao na gagamitin ng Diyos na tayo po ay itama doon sa mga ginagawa nating hindi maganda. So kaya nga ini-expose o yung parang sinasabihan tayo. Kaya tayo po, bilang mga tagasunod ni Kristo, pagka mayroon po nagsasabi sa atin na mali yung ating ginagawa, huwag po tayo magalit. Di ba po? Basta ang ano yun po natin is for our own good na rin po. Kasi kung tayo po ay wala nagsasabi, kunyari, kaya nga napakalaga yung yung D group, yung life group, na sabihan ko po ng life group leader mo na, oh bro, medyo may sinabi kang ganito or anything na parang hindi maganda, wag po tayo magalit. Di ba? Tanggapin po natin yung ating pagkakamali. Okay? Kaya nga, yun, Scripture is useful for correction. Scripture both point out sin and offer solution to it. Yun, correction. Doon sa mga, last time, yung mga nagpo-post sa FB na minsan taliwas na sa salita ng Lord. Minsan po, ang unang-una po magre-react po dyan yung life group leader natin. Di ba? Siya po yung una magsasabi sa atin na, bro, medyo may magsasabi sa atin na, yan, feedback. Yan. So yung huli po, scriptures is useful training in righteousness. Ayun. Ang scriptures po, yun din po yun nagtuturo sa atin para yung lahat po na ating gagawin ay mabuti. Di ba? Hindi po tayo tuturuan ng ay mabuti. Di ba? Hindi po tayo tuturuan ng salita ng Lord na para mapariwara po tayo. Ito po ay nagbibigay ng training sa atin upang yung ating gagawin sa buhay natin, sa lahat po nating desisyon ay tama. Okay? Okay. So that the servant of God may be truly equipped for every good work. So lahat po tayo, servant of Lord, na tayo po ay ma-equip sa lahat po nating gagawin for His glory. Amen? Yun. Yun po yung maikli po nating review. Alam ko, may mga nag-notes po before yung binahagi ni Pastor Marvin. Okay. Okay, so ating pag-uusapan po this morning is preach the word. Okay? Pwede po tayong tumayo at basahin po natin ang ating scriptures for this morning. Sabi po kahit po nasa FB, sa Zoom, basahin po natin. 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 2. I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by His appearing and His kingdom, preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. Let us pray. Yes, Lord God, marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito na inyong pinagkaloob. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita na aming pag-aaralan for this morning, O God. Lord God, override my preparation, Panginoon. At Lord God, dalayan ko po, Panginoon, na kami po na makikinig at ako po na magsasalita, Panginoon. Puspusin niyo po kami ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Malaya po kayong kumilos sa bawat isa, Panginoon. At ituro niyo po ang tama, Panginoon, at ipamuhay namin ang inyong mga salita, Panginoon. Lord God, marami pong salamat, Panginoon. Sa ilang pong mataas sa papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito po, okay. Sabi po sa 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 2, I charge you in the presence of God and Christ Jesus. Dito po, dito po, alam po natin na si Paul, siya po ay, he was in the prison in Rome.
So, ito po, nung siya po ay nasa prison, siya po ay nagsusulat at gusto niyo pong ito pong sulat para po ay kay Timothy. So sinabi niya po sa sulat niya yon na Paul was charging Timothy na sa lahat po ng kanyang maiiwan ay siya po magpapatuloy. Di ba po? So sabi po rito, sabi po yung charge po meaning is to insist to give someone, it means to urge strongly or if you will. So si Paul po siya po yung nag-i-insist kay Timothy na gawin po yung mga kasi yun po yung yun yung time na malapit na po siyang mamatay. So kaya po ipinapasa niya po yung yung baton po tawag doon, baton kay Timothy para ipagpatuloy po yung kanyang mga nasimulan, yung kanyang mga nagawa. So alam din po ni Timothy kung ano po yung mga pinagdaanan ni Paul. Si Paul po ay nakaranas po ng pag-uusig, di ba? Paggugulpe, di ba? Pag-aalis. Lahat po ng sakit, lahat po ng pain naranasan po ni Paul that time na binabahagi niya yung word of God. So dito makita po natin kaya nga po kasama ng bawat ipapulingkod ng Panginoon ay balang araw ay kailangan magbigay ng pananagutan sa kanilang sarili. Lahat po tayo, we give account to the Lord. We're not giving account for our sins, but we give account to the Lord kung ano po yung inuutos sa atin ng Lord dito habang dito tayo nasa lupa. So tayo po, lahat po tayo may mga mission. Hindi lang po tayo pa sa parang nakaupo lang po rito at hindi na magbahagi ng salita ng Lord. So sabi po rito, yung Paul charging Timothy, sabi po ron, preach the word, sabi po ron sa 1 and 2, preach the word, ibahagi po yung kanyang salita. Sabi po, yung preaching and teaching, magkaiba po yun. May nagsasabi po kasi na parehas lang. Pero yung preaching and teaching is magkaiba. Yung preaching po, sinasabi po is sa English po, exhortational. It involves encouraging and warning. So involves in warning. So like yung ginagawa po ni Pastor Marvin na siya po ay nagpi-preach. Alam ko lahat po tayo nakakapanood ng mga video message. They were encouraging us, they were warning us, di ba po, sa salita ng Lord. Yung teaching naman po is instructional. Baga sa English sa Tagalog pagtuturo. Kung kaya may mga teacher na ituro mo lang pero hindi mo parang ito yung gagawin mo. Ito yung tinuturo ng scriptures. Pero yung preaching yung po more in encouraging. The way parang ituro mo tapos ito yung gagawin mo. Ganun po. Ganun po yung pagkakaiba. Kahit po sa sa Greek word magkaiba po siya. And then magkaiba po siyang word sa Greek word, okay? So sa teaching kasi precept by precept and yung line by line, okay po? So the scripture means so that out of preaching and teaching in every church it should start. So sa lahat po ng simbahan, kasama po talaga yung preaching and teaching, di ba? So okay. So sa preach the word, in other words, exhort, encourage, warn, whatever based on the word, using the word. Preaching is to base in the scriptures. So lahat po ng preaching is base po sa salita ng Lord. So kaya nga po tayo, lahat po tayo na nakikinig, hindi po tayo basta parang makikinig lang, but we didn't check the Bible itself. Di ba po? Kaya po, lahat po ba tayo rito may Bible? Sa mobile, di ba? Tapos po nung kami yung may Bible sa cellphone or kung wala po, okay, praise God. Ayun. So, doon sa be ready always. So, sabi po doon, be ready. Be ready daw po in out of season and in season. So, lahat po daw tayo ay maging handa. Be prepared sa anumang
hinihanda ng Panginoon sa atin. Na kung minsan po, hindi natin malayan na minsan makapag-share ka na lang sa ibang tao, di ba? Like, ako po, no, siguro naikwento ko na rin po sa iba, na minsan po, nasa aeroplano ay nakapag-share ako ng Word of God sa isang matanda. So katabi po, may dalawa po kasi akong katabi. Yung isa po, may edad na, yung isa po, babae, may edad na rin po. So nagkataon naman po na taga Batangas din po siya. So nagkwentuhan kami, hindi ko alam namamalayang kasi nagkukwento na rin po siya sa akin about her life. So kinukwento ko rin yun sa kanya, yung buhay ko. So nung lumaon yung aming pag-uusap, nisi-share ko na pala si Jesus sa kanya. So hindi natin alam, ginagamit na pala tayo ng Lord para doon sa mga tao. Yung isa nga, inaalok pa ako ng alak. Sabi ko, ay hindi po, kuya, okay lang ako. Sabi niya. Pero yung isa talaga, as in, namumblema siya. Kasi sa mga anak niya, na pag-uuwi lang siya, alam ko, yung sa mga babae rito, pag-uuwi sa Pinas, ang ginagawa, naglilinis lang. Ganun din po siya. So pag-uuwi siya, talagang detailed cleaning po yung kanilang tahanan. Kasi ang anak niya po, parehas. Yung sa mga babae rito, pag-uuwi sa Pinas, ang ginagawa, naglilinis lang. Ganun din po siya. So pag-uuwi siya, talagang detailed cleaning po yung kanilang tahanan. Kasi ang anak niya po, parehas lalaki. So kinukwento niya sa akin. So kinuwento ko sa kanya. Sabi ko nga sa kanya, at alam mo, sabi ko, tita po yung tawag. Tita, alam mo tita, mahal ko po ng Lord. So nakikinig lang siya. And then later on, habang nag-uusap na, tapos sa aming conversation about yung nakwento ko na si Jesus sa kanya. Sabi niya sa akin, M daw po siya. Naku, sabi ko. Sabi ko, M ka po pala po, ate, sorry, pasensya. Hindi, okay lang. At least narinig ko yung about kay Jesus. Diba? So, minsan, yung naisip ko nga yun, sabi ko, Lord, hindi ko malang naitanong sa kanya kung anong religion niya. Pero, doon dumating yung point na, hindi mo na kailangang itanong eh. Minsan, bigla na lang, lulabas sa bibig mo na i-share si Jesus. So, ganun po yung naranasan ko na, kaya nga tayo po, be ready in a season and out of season. So, yung rebuke, na sabi nga po doon, exposing and pointing out sin. So, lahat po tayo, yung sinabi nga doon sa, kanina po doon sa slide ni Pastor Marvin, yung tayo po, kaya nga sa isang simbahan, we didn't hire pastor eh. Kasi pag ang pastor po, ang iniingatan po nila is job security. Na minsan po, ayaw nila magsalita sa isang member na hindi ikasasasama ng loob nila. Ang pastor kasi, pagka gusto nila, ma-please lang po yung tao. Pero sa atin, sa PH, we didn't hire pastor po. Kasi po, tayo, ang bilang gawain po ng isang pastor is to rebuke and encourage us. Kung meron po tayong mga hindi nagagawa na hindi maganda, siya po yung unang-unang magsasabi sa atin na, bro, palalahanan tayo, di ba? Bro, meron kang hindi magandang sinabi or meron kang hindi, alam mo yun, hindi taliwas sa Bible, di ba? Kaya praise God kasi meron po tayong pastor na gano'n. Okay po? So, tayo po, kaya nga sabi ko sa inyo, kung meron pong nagtatama sa atin, purihin ang Panginoon. Di ba po? Kasi ginagamit po sila ng Panginoon para to correct us. Di ba? To rebuke us. Okay? So, yun, exhort with patience. So, sabi po, exhort with patience. So, sabi puro na, So, exhort, sabi puro na, huwag daw po tayong panghinaan ng loob. Baga parang tayo po ay magtiyaga, tayo po ay habaan natin yung pasensya, habaan po natin yung ating, sabi, don't grow weary. Huwag daw tayo panghinaan. So encourage people to walk with the Lord because people are going to fall down and they are going to stumble. So we need to be patient to them. Okay po? Okay. Nandiyan po kayo? Amen. Mabilis po ba? Okay. So, gagayahin ko po yung style po ni Pastor Marvin about kahit po sa ibang PH pastor. Our story. So lahat po ba may Bible?
Okay, sige. Pwede po natin buksan yung ating Bible about kay... Itong pag-uusapan po natin, it's about Jonah. So, siguro, sa isip sa ano nyo, no? Alam ko lahat, yung iba po rito, alam po yung story about kay Jonah. Ito po yung Jonah, si Jonah, siya po yung nilamon ng ano, ng pating ba? Kung pating po, patay na siya, no? Ano po? Isda po. Diba? Tama po ba? So, lahat po tayo, buksan natin yung Jonah. Kung meron po kayong Bible. Kasi, hindi ko po nilagay yung ano dyan, yung Bible verse. So, babasahin ko na lamang po. Si Jonah po is a prophet. Propeta po siya. He is a servant of God. Okay po? So, okay. So, si Jonah po, sabi po rito, ano po siya, ang Panginoon, malabo lang, Lord. Nagbigay po ang Diyos ng instruction para kay Jonah na pumunta po sa Ninive. So siya po sa pamamagitan ni Jonas na anak ni Amittai, isang araw sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Ninive na isang malaking lungsod, sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. So dito po, makita po natin na si Jonah po ay sinabihan po ni Lord na pumunta po sa Ninive para po balaan at dahil balaan po ang mga taga Ninive dahil sukdulan na raw po ang kanilang kasamaan. So, kaya po nakita niyo po sa picture, si Jonah po yung naka-green. So sabi niya, sa halip na sumunod, ay pinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Verse 3 na po yun. Nagtungo siya sa Joppa at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan, ay nakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. So dito, he ran away to God. So makita po natin, ito po yung mapa ito po yung mapa. So, pagmula po doon sa Israel, pumunta po siya sa Joppa. Sa Joppa po, doon po siya sumakay ng barko, papunta siya sa Tarsis. Pero ang utos po sa kanya ng Panginoon, pumunta po siya sa Ninive. So, malapit lang po yung yung Ninive, 550 miles. Siguro ngayon, hindi na po kasi marami na nagbago, di ba? So sa Tarsis po, napakalayo. 2,500 miles. So kinonvert ko po yung yung 550 miles sa kilometer. So 885 kilometer. Sinearch ko po sa Google. Ganoon po kalayo yung Ninive. Ang Ninive po is a capital of Assyria. So ito po yung Joppa, nandun po siya sa Israel. Yun nga, dahil gusto niyang layuan at inaakala niyang makakalayo siya sa Panginoon, ay pumunta siya sa Tarsis para hindi po sundin yung pinag-uutos ng Panginoon. So nagpakalayo-layo siya para layuan si Lord. Bumiyahe po siya ng malayo para gawin yung pinagagawa sa kanya. Kaya sabi po doon, kaya po, ayan po, ang Assyria po, yung Ninive, ito po yung plano po na i-invade yung Israel. Alam po ni Jonah yon. Si Jonah po, inaikala niya before na doon lang siya. The time is King is Jeroboam, tama po ba? So that time he's the king. At siya po yung prophet noon. Ang akala po ni Jonah, magbababalala po siya sa hari o mag-warn sa mga tao, sa mga taga-Israel. Pero binigyan po siya ng pag-uutos. Inutusan po siya ni Lord na pumunta sa Ninive para balaan po ang mga tao sa Ninive. Dahil sukdulan na raw po yung kanilang kasamaan. Di ba? Kung ito po yung sinasabing Sodom and Gomorrah, ito po yung parang katulad na rin po sa kanila. Ubod na rin po sila ng sama. May iba na rin po silang ibang Diyos na sinasamba. Okay? So yung Ninive po, ito po yung plano nila na i-invade yung Israel, sakupin. Kaya alam po ni Jonah yon.
Kaya nga sabi ng kaya nga, kaya nga dito, no, kung kayo po si Jonah, na alam nyo po na ang bansang ito ay sasakupin yung ating bansa, willing po ba kayo pumunta ron sa Ninive or willing po, kunyari, yung China, papuntahin po kayo roon, na pumunta ka ron, Dex, pumunta ka ron, Kuya Richard, na ibahagi mo yung salita ng Lord, warn them. Susundin mo po ba? Kasi ito yung sasakop sa'yo, di ba? Parang that time, i-invade yung Israel. Sa tingin mo, susunod ka pa ba? So tayo po, kapares din po natin si Jonah. Instead na sumunod sa utos ng Lord, lumayo po siya. Pumunta po siya ng Tarsis. Okay po. So, in 2,500 miles, napakalayo po, 4,023 kilometer. Yung kinonvert po sa kilometer. So sabi, so he complained to the Lord about it. Sabi rito, did I say before I left home that you would do this, Lord? That is why I ran. Jump po tayo sa Jonah 4. Sabi po rito, oh Yahweh, hindi ba bago pa ako pumunta rito, ay sinabi ko ng ganito, nga ang gagawin ninyo? At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin, mapagmahal, hindi madali magalit at wagas ang pag-ibig. Alam kong lagi kayong handang magpatawad. Alam po ni Jonah, kaya po siya pinapupunta sa Ninive. Alam po, patatawarin niya po sila ng Panginoon. Bibigyan niya po sila ng tsansa. Di ba? Dahil alam ni Jonah, ang Diyos po ay mahabagin, mapagmahal, at hindi madaling magalit. Okay po? So, hindi niya po sinunod. So, pumunta siya sa Tarsis. So, tuloy po tayo. Sabi po rito, ngunit, ngayon nga po, nakasakay na po siya sa barko ng mga tripulante. Sabi po rito, ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya't halos mawasak ang barko. Kung sa English po, great wind and great storm. Diba? Ship was almost break up. Na halos masira yung kanilang barko na sinasakyan. So dito, sabi sa verse 5, dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante, kaya sila'y lahat ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang kargamento para gumaan ang sasakyan, samantala si Jonas naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. So, makita pa natin si Jonah na akala niya matatakasan niya ang Diyos, na alam niya na may mahigaan siya, matutulugan siya, mahimbing ang tulog niya, akala niya matatakasan niya ang Lord, di ba? No, na minsan po, may mga tao rin po na gumagawa ng masama, na akala nila okay lang sa kanila, na wala namang nangyayari sa akin, na naloloko tayo ng tao, naloloko tayo ng kapwa, or sa business, or kaya sa family, na kapag hindi pantay yung mana, or nandaya ka, relax ka lang. Si Lord po yung babawi lahat. Kaya po tayo bilang mga tagasunod ni Kristo ay mayroon po tayo may balik ang Panginoon sa atin. Na kapag tayo hindi parehas sa tao at tayo niyang dadaya, si Diyos ang babawi. Si Lord ang babawi sa atin. Okay? So dito nakita po natin na si Jonas mahimbing na natutulog. Bumabagyo na, halos masira na natutulog pa rin siya. Kaya sabi po sa verse 6, nakita siya ng kapitan at ginising. Ano ginagagawa mo pong matulog? Bumangon ka't manalangin sa iyong Diyos. Baka sakaling kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. Nag-uusap-usap ang mga tripulante, magpalabutan tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon nga ang kanilang ginawa at nabunot ang pangalan ni Jonas. Sakto. Pero kaparanan pa ng Panginoon yun. Kaya sila'y kinausap nila sabihin mo sa amin kung sino ang dapat sisihin sa nangyayaring ito. Anong ginagawa mo rito? Saan bansa ka galing? Taga-saan ka at anong lahi mo? Sabi po ni Jonas, sumagot si Jonas, ako po isang Hebreo. So dito po makita po natin dito si Jonas, sinabi niya, ako isang Hebrew.
tayo po, no, meron pa tayo minsan na parang hindi natin kayang i-share yung gospel dahil alam natin na ibang lahi sila or anything na parang ano sila, Amerikano sila or Indian sila, Pinoy ako, hindi ko kayang, ayoko mag-ano sila, bahala na sila sa buhay. Kapwa na rin nila Indian yung yung mag-share. Ganon tayo minsan, minsan parang, or mayroong grupo-grupo na Pinoy na, alam ko, may mga Pinoy na, yung mga Kapampangan, di ba, Ilocano, na minsan pagka grupo-grupo, tayo lang. Tayo lang mag-share, tayo lang mag-ano. Pero dito, sinabi ni Jonas, instead of sabihin niya na, I'm the servant of God, sinabi niya, ako isang Hebrew. At sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan at lumikha ng dagat at ng lupa. Sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh. Nakadama na matinding takot ang mga nakarinig, kaya sinabi nila kay Moses, napakalaking kasalanan ng ginawa mo. So, dito, makita natin, na kung tayo po bilang mga tagasunod ni Kristo, minsan ba masabi po natin na nakikita ba nila si Kristo sa atin? Sa trabaho? Or minsan parang nakita natin, nakadaya tayo ng tao. Minsan minsan may nakapagsabi ba sa'yo, anong ginawa mo? Di ba? Sasabihin sa'yo, Kristiyano ka ba? Sabi ganun, di ba? Sasabihin sa'yo, tagasunod ka pala ni Yahweh, ang lumikha ng langit at lupa. Di ba? Sasabihin sa'yo, anong ginawa mo? Di ba? Sasabihin sa'yo ng mga tao na tinakasan mo, di ba? So, sabi po, servant ka ng Lord, bakit mo nagawa yun? We claim that we are follower of Christ or a Christian, di ba? But, we're not doing the will of the Lord, di ba? So, kahit yung mga ibang tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon, ito mga tripulante to, hindi pa nila kilala ang Diyos. Pero nasabi nila doon sa tao, nasabi nila kay Jonah, anong ginawa mo? Bakit mo nilayuan ang Panginoon? Bakit mo tinakasan? Di ba? Tayo rin po, bilang mga servant ng Lord, tayo po, wag nawa po tayo, maging, wag nawa, maranasan natin na sabihin din tayo ng ibang tao na totoo ba na ikaw ay tagasunod ni Kristo? Bakit ganyan ugali mo? Bakit ganyan ginagawa mo? Di ba? So sabi rito, so if we really truly known God, paano natin nagagawa iyon? Okay? Sorry. So sa verse 11, lalo lumakas ang bagyo, kaya tinanong nila si Jonas, ano ang dapat namin gawin sa iyo para pumayapa ang dagat? Iagas ninyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam kong ako ang dahilan, kaya nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo, sagot niya. Verse 13, gayunman, sinikap ng mga tripulante na itabi ang barko, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. Kaya't nanalangin sila kay Yahweh ng ganito, Yahweh, huwag po ninyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin sa taong ito. Huwag po ninyo kaming huwag niyo po kaming parusahan kung mamatay man ang taong ito. Kayo po, Yahweh, ang may pananagutan dito. So, dito po, makita na po natin na sila man po, pagkasabi po nito, binuhat nila si Jonas at inihagi sa dagat. Agad naman pumayapa ang dagat. Dahil dito, nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh, kaya sila ay nag-alay ng handog at nangako maglilingkod sa Kanya. So, dito yung kaparaanan, amazing si Lord. Kasi itong mga tripulanting ito, they don't know Yahweh, they don't know God. But nung narinig nila at nasaksihan nila na humupa yung bagyo, dahil hinihagis nila si Prophet Jonah, si Jonah, ay humupa yung bagyo. Kaya nagkaroon po sila ng kasi sila at that time, sumasamba sa ibang Diyos. Di ba? Kaya nga sabi nung isa, di ba, nung una pa lang, kapitan, sumamba ka sa iyong, manalangin ka sa iyong Diyos, baka sakaling pakinggan ka. Di ba? Kaya dito, nalaman nila
na mas makapangyarihan yung Diyos na sinasamba natin, sinasamba ni Jonah. Dahil dito nakita nila na humupa, as in nawala yung bagyo, nawala yung great storm and great wind. Okay? So sabi po rito, kaya yung mga taong ito nagkaroon po ng pagkaalay. 'Di ba? Nangako nga raw sila na maglilingkod at mag-aalay sa Panginoong Diyos. Okay? So God is a loving God. The love of God is not ordinary, same with people in this earth, but it's holy love and refining love. Okay? Tuloy po tayo. So, ito po yung ito po, kinuha ko lang po sa picture na ito po yung isda, di ba? So, yung isda po, ito po, sabi po to sa sabi po sa Hebrew word, hindi po na identify kung ano pong isda yung kumuha kay Jonah. Pero do sa Greek ay sinasabi pong sea monster, or sa atin po is a sea creature. So sabi po doon, sa utos ni Yahweh, nilamon si Jonas ng isang dambuhalang isda. Ay siya ay nanatili ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan nito. So kaya nga sa Hebrew translated by fish, di ba? Kasi that time hindi po ma-identify kung ano yung isda na umano kay Pero sinabi nila isda or fish. But sa atin nga yung sea monster or sea creature. So that time nandun po si Jonah sa loob ng whale or yung isda. Sabi po rito, habang si Jonah ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya ng ganito: Yahweh, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa inyo at sinagot niyo ako. Mula sa daigdig ng mga patay, ako'y tumawag sa inyo at dininig ninyo ako. Minsan po, tayo po, habang tayo po ay nasa kagipitan, at tayo po ay parang nahihirapan, minsan masasabi natin, Lord, ito lang naman po yung hindi ko sinunod eh. Ba't yung iba po dyan, hindi naman po hindi po nakaranas ng ganito. Parang tawag doon is, mas mabait pa nga ako sa kanila eh. Lord, propeta ako. Servant mo ako, Lord. But ako nakakaranas ng ganito. Minsan, kino-compare natin yung sarili natin sa iba, na minsan sinasabi natin, Lord, mas mabuti ako sa Kanya. Mas mabait ako sa Kanya. Di ba? Pero, dito sometimes we compare ourselves to others when experiencing trials and difficulties in our lives. Sabi nga, mas malaki daw yung kasalanan ng iba kaysa sa akin. At ako, Lord, sumusunod ako sa iyo, pero minsan lang ito na hindi ko sinunod yon. Minsan, hindi na-justify pa natin na minsan, Lord, ito lang naman po hindi ko sinunod eh. Pero, the rest of my life, sinunod kita. Di ba? Minsan, ipapaano pa natin sa Diyos, ipamumukha pa natin. Di ba? So, sabi sa verse 3, itinapon ninyo ako sa kalaliman, sa pusod ng karagatan. Nabalot ako ng malakas na agos ng tubig, at malakas na alon, at sa akin ay tumabon. Akala ko yung malayo na ako sa inyo at hindi ko na kailanman makita muli ang banal mong templo. Hinigop ako ng kalaliman hanggang sa tuluyang lumubog. Napuluputan ang aking ulo ng halamang dagat. Ako'y bumaba sa paanan ng mga bundok, sa libingan ng mga patay. Ngunit mula rooy, buhay akong inihaw ni Yahweh. Namaramdaman kong malalagot ng aking hininga, naalala ko kayo, Yahweh. Ako'y nanalangin at mula sa banal ninyong templo, ako'y inyong narinig. Ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan ay hindi naging tapat sa inyo. Ito po yung complaint niya. Ngunit aawit ako ng pasasalamat at sa inyo'y mag-ahandog. Tutuparin ko ang aking mga pangako, O Yahweh, na aking tagapagligtas. So, malaman dito po, na-realize alam po ni Jonah na si Lord lang po ang magliligtas po sa kanya. Kaya sabi niya po rito, salvation come from the Lord. Kaya po yung ating kaligtasan po ay hindi po to nakabase ito sa dahil member tayo ng PH, di ba? Member po tayo ng organization na parang nagsiserve sila kay Lord. Our salvation is coming from the Lord.
only for Jesus Christ. Di ba? Tama po? Amen po? So, not doing good things is only Jesus will save us. Amen? So, Jesus only our Savior, our salvation. Okay? So, pagkatapos nito, yung nga, dahil po doon, ay inutusan po ng Diyos ang isda. Nailuwa na po si Jonah sa dalampasigan. So, napaka-amazing na Lord, kahit po yung mga creature na ganito, wala po silang angal na kahit hindi po sila kumakain ng tao, kumain pa rin po sila. So, nakaka-amaze lang, kahit na sa ganitong mga ginawa ng Lord, mga creature na ganito, sumunod pa rin sila at nag-stay pa ng 3 araw, 3 gabi sa kanilang belly, di ba? At yon iniluha na nga kahit yung mga ganon, yung mga creature na ganon, sabi niya, hindi sila makapag-complain, Lord, di ba? Hindi mo na kumakain ng tao, di ba? Pero hindi. Sumunod po sila, sumunod yung mga creature na ganon, sumunod po yung mga creation ng Lord. So, yung nga, pagkatapos noon, inutusan ni Yahweh ang isda na iluwa si Jonas, isda ng pasigan. Ayun po, Yung nga po, nung pumunta na po siya sa nung naligtas na po siya at dinala na po sa dalampasigan, nagpunta na po si Jonas sa Ninive for the second time. Diba? So, sinunod niya na yung pinag-uutosan ng Panginoon. So, sa verse 1, sabi nito, muling sinabi ni Yahweh kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang ipinapasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito at aabutin ng 3 araw kung ito'y lalakarin. Verse 4, siya'y pumasok sa lungsod pagkaraan ng maghapong paglalakad. Malakas niyang ipinahayag. Gugunawin ng Ninive pagkaraan ng 4 araw. Yun lang po yung sinabi niya. Gugunawin ang Ninive sa 40 days. Yun lang po yung sinabi niya. Pero yun nga, sa verse 5, naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nga nung dumating po siya ron, hindi mo natin alam yung tsura niya. Baka malay mo, kasi siyempre 3 araw siya sa loob ng isda. Baka may, alam mo yun, baka yung skin niya, may mga saliva, baka maputi pa siya, di ba? Baka nagtataka yung mga tao, ano to, sino to? Di ba? Tapos biglang magsasabi na, in 40 days, your country will be destroyed. Di ba? So kaya sabi sa verse 5, naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno silang lahat at nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos sa pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono, nagbabad ng balabal, nagdamit ng panluksa at naupo sa abo. Sa verse 7, at pinasabi niya sa mga taga Ninive, Ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang dapat kumain ng anuman. Wala ring iinom, maging tao o hayop. Maging ang hayop, hindi rin po rin pinainom, pinakain. Lahat po sila na nandoon sa Ninive. Lahat po sila magpapasting. Kaya sabi din po, lahat daw po magsusuot ng magdamit ng panluksa. So lahat po, suffering, magsasuffer po sila. Lahat po sila. Maging hayop, di ba po? Sabi po sa Bible. Ay, sorry. So verse sa verse 8, lahat ng tao at hayop ay magdamit ng panluksa. Taimtim na manalangin sa Diyos at bawat isa ay pagsisihan ang lahat ng nagawa nilang kasalanan at iwan ang masamang pamumuhay. Baka sa parang ito ay mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya ng kanyang pasya at hindi na niya ituloy ang balak na pagpatay sa atin. So nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na niya pinurusahan ng mga ito tulad ng kanyang naunang sinabi. So yung mga people of the Ninive, they take it seriously, the word of God. So kaya po yung sinasabi ng Lord na wawasakin ng Ninive ay hindi niya nitinuloy kasi they take it seriously. Okay? They repent, they confess, di ba? Okay? So
Sa tingin nyo, natuwa po ba si Jonah nung nagsisi po ang mga taga Ninive? So, basahin po natin yung verse 4. So, ito po siya, si Jonah. So, pagkatapos po ano yung binahagi niya na in 40 days, wawasakin itong Ninive. Ano po ba, alam niyo po ba nangyari? Dahil po sa sinabi niya at ginawa ng mga taga Ninive, people of Ninive, nagalit po si Jonas. Di ba? Nagalit si Jonas dahil sa pagkahabag ng Diyos. Di ba? Sabi nga ron, sabi po sa verse 1, ngunit dahil ito, nalungkot si Jonah at siya'y nagalit sapagkat hindi niya nagustuhan ang pagpapatawad ng Diyos sa Ninive. Kahit siya'y nanalangin, O Yahweh, hindi ba bago pa ako pumunta rito, ay sinabi ko ng ganito ang mga gagawin ninyo? At ito ang dahilan kaya ako'y tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo'y Diyos na mahabagin, mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Alam kong lagi kayong handang magpatawad. So tayo, like Jonah, meron po tayong meron po tayong, alam ko may mga tao po rito na parang may mga iniiwasan pa po tayo na parang hindi natin kayang i-share yung si Jesus sa kanila. Meron pa po ba? Na minsan parang iisip natin, Lord, ubutan naman sila ng masama eh. Kunin mo na sila. Meron po bang ganon? Na kahit yung boss natin, na minsan hindi siya fair magpalakad. Minsan para may kinikilingan. Minsan ba nakuha natin ipag-pray yung taong yun, yung boss natin? O nagalit din tayo dahil, Lord, iganti mo naman ako. Kasi hindi naman siya fair, hindi naman siya sumasamba sa iyo. Pero kung ipag-utos sa'yo ng Lord na, sharean mo siya, pag-pray mo siya. Di ba? I-bless mo siya. Sa tingin niyo ba, i-bless niyo po ba yun? Yung, may gumawa sa inyo ng masama. Di ba sabi ng Lord, pray for them. Di ba? Bless them, di ba? Who are, persecute you, yung nagpe-persecute sa'yo. Sabi nga, ipag-pray mo sila, i-bless mo sila. So ito, makita po natin, si Jonah, hindi po siya natuwa. Hindi po siya, bagkos nalungkot po siya at nagalit. Kasi nakita niya na pinatawad ng Diyos ang mga people of Ninive. Kaya nga tayo po, may mga tao na hindi natin kayang sharean, na parang hesitant tayo dahil may ginawa silang masama sa atin, or anything na parang iba silang lahi, na hindi natin pwedeng i-share si Jesus sa kanila. Di ba? Minsan sinasabi natin, Lord, Pinoy ako eh. Hayaan mong, mahirapan pa ako mag-English sa kanila. Pero, naranasan ko rin po, hindi naman po sa mayabangan. Naranasan ko po rin mag-share sa, isang Nepal. At least English siya. Minsan, pinapasok ko niya yung Bible verse. Minsan, binabasa niya, thank you brother. Mga ganun lang. Pero nalaman ko na, siya, Kristiyano siya sa Nepal. So, minsan, iba pong religious group. Pero kilala niya si Jesus. So, tayo po, minsan pag tinawag tayo ng Panginoon to share the Word of God, to share Jesus to the others, minsan, wag po tayo, alam natin, hindi po natin kaya without God, di ba? So, we need the help of God to share the Word, di ba? Para maging clear, maging ayos. Hindi man niya tayo pakinggan, hindi man niya tayo, sundin, alam mo natin na si Lord yung kanyang dininay, di ba? Pero we do our part. Okay? Amen po? Nandiyan pa kayo? Amen. So, number 3, sa verse 3 po, sabi po ron, di lang po siya nalungkot, nagalit. At sabi niya po, gusto niya po pong mamatay. Di ba po? Mabuti pang mamatay na lang ako, Yahweh. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabuhay. Sumagot si Yahweh, ano ang kinakagalit mo, Jonas? Pagkasabi po nito, lumakad si Jonas papunta sa silangan ng lungsod at naupo. Kumuha siya ng isang silungan at doon hinihintay kung ano ang mangyayari sa lungsod.
pinatubo ng Diyos na si Yahweh sa may tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbibigay ng lilim sa kanya. Labis namang itong ikinagalak ni Jonah. Ngunit kinabukasan, ang halaman ay pinasira ng Diyos sa isang uod at ito'y natuyo. Ngunit sumikat ng matindi ang araw at umihip ng nakakapasong hangin. Halos mahilo si Jonah sa tindi ng init. Kaya sinabi niya, mabuti pang mamatay na ako. Sabi po ni Jonah. Sinabi sa kanya ng Diyos, dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, opo, nagagalit po ako. Gusto ko nang mamatay. Sabi po ni Jonah. Sinabi po ni Jonah, tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang hirap dyan, ngunit nalungkot ka nang iya'y mamatay. Ako pa kaya na hindi malulungkot sa kalagayan ng Ninive? Ito'y isang malaking lungsod na tinitira na mahigit na 120,000 taong hindi alam kung ano mabuti o masama. Bukod pa sa maraming kawan. So, dito makita po natin yung heart ng Lord. Kaya nga ang Diyos po hindi po lang siya second chances, third chances. God is so many chances. Lahat po ng tao dito sa mundo ay pinagbibigyan niya po na magbago. Kaya nga po si Jonah, pinaunawa na kay Jonah na tumubo man yung halaman doon at naawa siya. What more do sa tao na 120,000 sa Ninive? Kung gaano niya gusto iligtas ito upang magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. So ganun din po, naawa ang Diyos sa kanila dahil hindi alam kung ano mabuti o masama. Kaya nga po doon, doon sa tinuturo kay Jonah na concern ka doon sa halaman na namatay, pero doon sa tao na gustong maligtas ng Diyos, nagalit ka pa, nalungkot ka pa. Imbis na magsaya siya dahil nagsisi sila, nagpasting sila, dahil they take the word seriously, the word of God. Okay? So dito, Jonah was not willing to preach the gospel to the people of Nineveh. Dahil nga, sabi nga ni Jonah, at sinabi rin ng Diyos na masasamang araw silang tao, but God is saying that this message is not only for you, for the Jewish people, but also the world, but also for the world, even the worst kind of people, ay kahit anong sama daw po nila, ay He cared for these people. Kahit ano daw po sama ng tao na ating kilala, may karapatan pa rin po sila maligtas at makilala ang Diyos. Amen po. So ganun po yung heart ng Lord. Hindi po niya kaya tayo marami tayong nabalitaan, nakulong, nagbago. Minsan alam mo yon, minsan nilalayuan pa rin sila ng tao dahil nakulong ito, convicted to, di ba? Minsan wag daw pong gano'n na pakitaan daw natin na tayo lumalayo sa kanila. Kasi sila, pinatawad din sila ng Diyos, katulad natin, na tayo makasalanan. Di ba, we all fall short of the glory of God. Di ba? Tama po. Tayo po ay, tayo po before ay enemy din po ng Diyos. But dahil po sa pagliligtas ng Diyos, di ba? Alam po natin yung gospel. Sabi po sa di ba, sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 4. Di ba? He rose from the dead after 3 days. Di ba po? Ito po yung gospel na narinig natin. Bakit namatay? Dahil si Jesus ay namatay dahil po sa atin. Di ba? Tayo po iniligtas sa ating mga kasalanan. Kaya nga, it's better to take His word seriously. Sabi, go and make disciples. Okay? So yung ating pong verse, yung ating pong pinag-aaralan, preach the word. Ito po yung aral na we need to teach others. We need to preach the gospel to others. Even in our kahit po sa ating family, di ba? Sa ating mga kaibigan, sa ating mga ka-flatmate, di ba? Sa ating mga katrabaho, sa ating boss, di ba? Okay? So, the truth is, sabi po ron, we can run away from God. Tama po, no?
Ang Diyos po ay He created things. He created us. Kaya tayo po, hindi po tayo makapagtago sa Panginoon. Kahit saan man tayo magpunta. Tama po? So, God is God of many chances. Tama po, no? Hindi po siya second chances lang na kapag tayo po ay nag-fail, hindi na tayo patatawarin. God is forgiving. Di ba? Kaya tayo po, yung tayo po ay minsan sumasablay, God is forgive us, di ba? Alam po natin yan. Amen po? So, pangatlo, God doesn't give up on us, even we are stubborn and proud. So, ganun din po yung nangyari kay Jonas. God doesn't give up on Jonas. Yung sila po ay naglalayag sa dagat, ay hindi niya pa rin po pinabayaan si Jonah. Bagkos, inutusan niya po ang isda para lunukin or kunin at iligtas si Jonah. Di ba? Even we are stubborn and proud. Lagi po natin tatandaan yan. Sabi po rin sa pang-apat, His great faithfulness and mercy are always shown. Trust and have faith in Him. Amen? So, panghuli, obedience is better than sacrifice because God's ways are better than ours. So, kung meron po tayong hindi maintindihan, kasi si Jonah po, ang alam niya po is magturo po kay King Jeroboam. Pero may better palang plano ang Panginoon sa kanya. Kaya ngayon, kahit yung mga tripulante, kahit yung mga tao sa Ninive, ay natakot sa Diyos, nakakilala sa Diyos. Di ba? So, God's plan is better than our plan. Amen po? So, kaya we need to obey. Di ba? Even tayo po ay we are sacrificing doon sa ministry na ginagawa natin. But first, na gusto ng Lord sa atin is obedience. Amen po? So, tayo po, bilang mananampalataya, tayo po tagasunod ni Kristo. Lagi po natin tandaan na yung obedience natin to preach the gospel, to preach the word to other people. Yun po yung malaking ngiti sa Diyos. Kaya nga, di ba, sabi sa Matthew 28, go and make disciples. Di ba? Yun po yung utos ng Lord sa atin bilang mga tagasunod ni Kristo. Amen po? Okay? Ito po yung ating verse. Ito po. 2 Timothy 4, verse 1 to 2. I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead. And by His appearing in His kingdom, preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. All of us, as a child of God, has a purpose to follow the command of the Lord. Understand the heart of God to others and be salt and light of this world. Love, forgive, and preach His words to others. So, hindi natin alam ang kaparanan ng Panginoon. Kaya si Jonah, hindi niya po maintindihan bakit pinadadala pa siya doon sa Ninive. But God has a purpose. God has a plan better than our plan. Amen po? So, yun lamang po aking preaching today. So, ito po yung ating discussion question. Pwede po nating picturean. Sabi po sa number 1, were there moments in your life when you deliberately choose to run away from God, what God wanted you to do? How did it go for you? What is your big fish moment? What event in your life, in the past or currently, can you consider as both God's wake-up call and saving grace for you? How you have been living your life after that? Mahaba. Pangatlo, what commitment do you need to make to the Lord today? He may be sending you to your family, to your workmate, flatmate, and friends to share about Jesus. Are you quit running away, or live out your life, greatest calling as you share the gospel to these people? Let us pray. Yes, Lord God, marami pong salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Salamat po na sa buhay ni Jonah, Panginoon, ay marami po kayong tinuturo sa kanya. Marami po kayo, Panginoon, na bagamat siya po ay propeta, Panginoon, but Lord, tinuro niyo po sa kanya kung gaano po kaalaga ang inyong salita
to take your word seriously, O God. Kami rin po, Panginoon, na kami na inyong mga anak, Panginoon. Ano man po ang inyong mga commanded sa amin, Panginoon. Ano man po ang inyong mga pinag-uutos sa amin. Na number one niyo pong tinuturo to be obedience, to go and make disciples for all nations, Panginoon. To share your word, O God, to other people, Panginoon. Lord God, patuloy, Panginoon, bigyan niyo kami ng kasipagan, Panginoon, na alam po namin dito sa Saudi Arabia, Panginoon, ay marami pa pong tao na hindi nakakilala sa inyo. Lord God, turuan niyo kami to eagerness to share your word, Panginoon. Maging po sa aming mga kasama sa bahay, Panginoon, na kayo po unang makikita, Panginoon, sa amin. Kayo po, Panginoong Jesus, Panginoon. Let be the salt and light to this world, O God. Lord God, marami pong salamat, Panginoon. Sa ilang mo, mataas na papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.